Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, immigration po ang ating topic. Ano-ano ba yung mga requirements na dapat po natin i-present sa immigration para maiwasan po natin ma-offload kapag tayo po ay magta-travel under sponsorship po ng ating foreign partner or sa Pilipinas po tinatawag na AFAM. So, gastos po ni AFAM, lahat ng travel expenses mo. So, magta-travel ka po palabas ng bansa. Uumpisahan ko guys sa general requirements or pangkalahatang requirements po. Ang hinahanap po ng immigration ay ang inyo pong e-travel registration. Guys, kung hindi nyo alam kung paano ito gawin, watch my YouTube videos, tutorial po yan. Kailangan nyo po dyan makapag-generate ng inyo pong QR code kasi hinahanap po yan sa immigration. Magtataka ka minsan, nag-register ako sa e-travel pero hindi naman ako hinanapan ng immigration ng QR code. Kasi guys, once po na present mo yung passport mo, iniscan ng immigration, makikita na nila kung nag-register ka sa e-travel or hindi. Kapag hindi ka nag-register, sasabihin sa'yo, I'm sorry ma'am, hindi ka pa pwedeng mag-board sa flight mo, mag-register ka muna sa e-travel. So, napaka-time consuming nito guys. 72 hours for your flight, mag-register po dito sa e-travel. Pangalawa ay ang inyo pong passport. Guys, yung passport natin, make sure po na wala po yan damage. These days, guys, yung may mga damaged passport, ino-offload po sa immigration. Yung may mga punit, may mga basa, hindi na po tinatanggap ng immigration yan. So, check the expiration date and kung may damage ba ang passport po ninyo. Pangatlo po ay yung visa. Kung papunta po kayo sa bansa na required po ang visa, then you need to present your visa. Yung visa, guys, ina-apply po ito sa embassy. Kung papunta kayo sa bansa na hindi naman kailangan ng visa, then you don't need to present your visa. Pang-apat guys ay ang inyo pong round trip ticket or tinatawag po natin na flight ticket. Guys, kapag kayo po ay for tourism or for visit, short stay po sa ibang bansa, uuwi ka lang ng Pilipinas, dapat meron kang two-way flight ticket. Hindi lang isang flight ticket. Dapat meron ka din pabalik ng Pilipinas. Kasi kung wala kang ticket pabalik ng Pilipinas, guys, iniisipan po yan ng masama ng immigration, may red flag ka. Bakit wala kang ticket pabalik ng Pilipinas? Possible bang hindi ka na bumalik ng Pilipinas? Possible bang maghanap ka ng trabaho sa ibang bansa? So, kung alam niyo na guys na for tourism kayo or for visit, then dapat two-way flight ticket po ang ipipresent natin. And then, bawal po tayo mag-present ng dummy or flight reservation lang, guys, ha. Ayan, inuulit ko, bawal po yung mga dummy flight ticket. Let's come with the sponsorship. So, si foreign partner, ang gagastos po sa inyo, sa travel po ninyo, considered po na wala po kayong source of income like unemployed or wala talaga. Si AFAM din guys ang magkikater ng mga gastos for food. So, ano yung mga requirements? Case number 1, you have a foreign partner, sponsor ka niya, in-invite ka niya, but hindi mo siya kasama mag-travel. Mag-isa kang aalis ng Pilipinas. Ito po ang mga supporting documents na dapat nyo pong ihanda. Number 1 is affidavit of support and guarantee. So, dapat ito ay authenticated po or notary sa embassy po ng Pilipinas sa bansa kung nasaan man po si sponsor. Marami ang na-offload guys kasi wala pong affidavit of support and guarantee, as well wala din pong source of income si traveler. Pero sinasabi niya sa immigration na sponsored siya ng kanyang foreign partner without affidavit of support and guarantee. Guys, ito yung pinaka-importante pong documents na dapat meron kayo kapag magta-travel po kayo na hindi nyo kasama si sponsor. Affidavit of support and guarantee, authenticated po sa embassy po ng Pilipinas sa bansa na pupuntahan mo or kung nasaan man po si sponsor. Pangalawa is invitation letter. So, dapat si sponsor, magsusulat siya ng invitation letter explaining po kung bakit kanya gustong i-invite or gustong papuntahin sa bansa kung asaan man po siya. And pangatlo guys is
passport copy po ng sponsor or ng AFAM po ninyo. Pang-apat guys is yung inyo pong proof of relationship. Kasama na dyan guys yung mga picture nyong dalawa, mga chats, and mga messages guys, call logs. So may mga immigration officer na pag medyo duda sa inyo po na relationship, nagre-request sila kung pwede ay pabukas po ng mga inyong mga messenger, magbabasa sila ng mga messages. Although privacy nyo po ito, pero ang immigration, they have rights po na tingnan lahat ng any evidence against sa'yo para lang may dahilan sila na i-offload ka. Lalo na kapag mga first meeting po ninyo, tapos sa ibang bansa pa, ganyan. So, talagang naghihigpit po si immigration. And case number 2, pinuntahan ka ni AFAM sa Pilipinas, nag-meet po kayo sa Pilipinas, and then later on, nag-decide po kayo na mag-out of the country, pumunta ng Thailand, Singapore, Hong Kong, ganyan. So, dati guys, kami ng husband ko, boyfriend ko noon, nung nag-meet kami sa Pilipinas, nag-decide din kami guys na pumunta ng Singapore together. Sponsor niya po yung mga expenses ko, like flight ticket, accommodation, food. So, gastos niya. And during that time po, ako ay unemployed. So, as unemployed guys, takot din po ako ma-offload before. So, nasa Pilipinas na si AFAM, guys, ready po kayo ng affidavit of support and guarantee. Pwede na po na si foreign partner po natin ay sa Pilipinas po mag-process ng affidavit of support and guarantee. Ipapanotary po sa any notary sa Pilipinas. Mag-public man po yan, mag-private. You don't need to go to Department of Foreign Affairs or sa DFA para ipapostilled. You don't need also to go sa embassy ng partner mo para po ipa-notary or authenticate yan. Pag ang affidavit of support and guarantee po sa Pilipinas ginawa, notary lang po ng lawyer ang kailangan. Pero dapat po si sponsor makapag-present din po sa lawyer ng kanyang financial capability, gaya din po ng mga bank statement, payslip, para si lawyer po magkaroon din ng idea if capable ba talaga or may pera po si foreign partner para i-invite ka sa ibang bansa. Kapag kasama po si foreign partner mag-travel, invitation letter is not needed kasi magkasama na kayo eh. Tapos, mag-prepare din po kayo ng inyo pong proof of relationship. Siguro mga 5 picture. Ayan, kung talagang duda pa rin sa immigration na magkarelasyon po kayo. And case number 3 guys, for example, si foreign partner ay taga Germany siya, tapos ikaw ay taga Pilipinas, but then you decided together na magmi-meet kayo sa Singapore. Tapos, sponsor niya po yung mga travel expenses mo, like flight ticket, accommodation, and hotels. So, saan kukunin ang affidavit of support and guarantee? Doon pa rin guys, kukunin pa rin yan sa Germany, for example, kasi nasa Germany si sponsor. Tapos, ipapadala po sa'yo yung original na affidavit of support and guarantee sa Pilipinas para i-present mo po sa immigration para payagan ka po na makapunta sa Hong Kong. Kasi guys, may mga Filipina din na mag-first meeting sa ibang bansa, tapos sponsor po ng foreign AFAM, ayaw po, hindi po pinapalabas ng immigration hanggang wala po silang affidavit of support and guarantee from their foreign partner. So, kahit po magkikita po sa ibang bansa, basta po kayo ay sponsor, affidavit of support and guarantee is needed po. At makakakuha ng affidavit of support and guarantee form, lalo na kapag ang sponsor ay nasa ibang bansa. Guys, mag-visit po kayo sa website ng Philippines Embassy. Depende po sa bansa na kung nasan po si sponsor. Kung si sponsor ay taga Germany, then visit the website po ng Philippine Embassy sa Germany. Doon po may mga downloadable po doon ng mga affidavit of support and guarantee. So, applicable po yan sa lahat po ng mga Philippine Embassy po in different country. Basta check nyo lang po yung Philippine Embassy website doon sa bansa kung asan man po yung inyong sponsor. Tapos, i-fill in po ni sponsor yan at dadalhin po sa Philippine Embassy doon. But guys, depende po sa process ng ibang embassy. Ang ibang embassy guys, nire-required po muna nila na i-email sa kanila yung affidavit of support and guarantee bago po nila i-notary or i-authenticate.
Meron din pong embassy na hindi po nada-download yung affidavit of support and guarantee sa kanilang website. Pero kapag pumunta po si sponsor sa embassy po mismo, doon po personally binibigay po yung affidavit of support and guarantee form para po fill upan po ni sponsor. And paano naman kung sa Pilipinas gagawin ang affidavit of support and guarantee? Meron kayong dalawang choices. It's either po mag-download kayo sa Google and i-edit nyo na lang po yung affidavit of support and guarantee form at dalhin nyo po sa lawyer para po inotary na lang. Or pangalawa, pupunta kayo sa lawyer, mag-ask po kayo na kung pwede si secretary ni lawyer ang magta-type ng affidavit of support and guarantee. Pero syempre mag-additional payment po kayo. I hope guys malinaw, and if you still have any inquiries, this is my email and this is my Facebook page guys. Paki-email or paki-message po ako.